Okay. Alright, good morning po sa lahat. Today is December 21, Sunday. Nandun na po tayo sa last part po ng December at parating na po yung next year. So, again, kumusta po kayo lahat? I always wishing and hoping that you are well sa ating mga buhay po, sa mga viewers, mga followers po natin at mga of the same level ng ating thinking sa study po at yung desire natin na maunawaan ng lubusan po yung salita ng Diyos. So before we start po, let's open sa prayer. Okay, let's pray po. Lord, thank you for this wonderful morning, this wonderful day. Please bless us, guide us, and help us understand more of your word. Yes. Our topic for today, as we go on the part 5 of the overview of Revelation. Please bless us, help us study, save. Alright, so thank you so much po. Again, yung ating topic po, we are on the last part po ng ating overview ng Revelation. And I can say po with boldness and honesty na at this point of time ng ating study, I am more certain po ngayon sa ating nakikitang flow po ng revelation ng mga truth na ito because of the certainty po ng interpretation mismo ng scriptures, and I can say na hindi po ito galing sa ating personal interpretation because lumalayo po tayo dun sa sa ating speculation at assumption. We are trying our best prayerfully po to find what is really the message of God po sa kanyang aklat. And at this point, nakita ko po talaga that the Old Testament and the New Testament, they are well connected, and both of these this part ng Old and New po, sila po yung nagbibigay ng conclusion sa lahat ng katotohanan nais natin makita. And the good thing po, these things na nakita natin sa Bible are things that were events po na nandun sa nakaraang panahon in the past. That's why sa ating nakitang study ng Revelation, with an honest reading and appreciation po ng scriptures, nakita natin yung appreciation po ng observing sino yung speaker, sino yung audience, at anong pinag-uusapan. And of course, yung kanyang historical background, napakahalaga po nun. Kaya nga po, as we study po, alam po ninyo, marirelate po ito ngayon sa present situation ng ating buhay, in the history of the world, especially sa ating panahon. The reason kung bakit po very unstable po ang ating political environment ng buong mundo is because of, yes, yung majority of the nations po ay professing Christians, majority of the nations profess to believe the Bible, the scriptures, and with the world leaders today we have, nakita natin po, kaya merong mga threats of war ay nag-instigate po dyan sa kanilang understanding ng revelation. Pag ang revelation po ay nando doon sa futurist view, ay talagang puno-puno ng violence at saka po ng instability ang mind ng mga tao. Because ang mababasa mo talaga sa book of Revelation is the oncoming judgment with all the scriptures na makita nyo. But when we find po, at last po, yung tamang interpretation, that is events po ng Revelation where all things of the past, dyan po tayo makakahinga na maluwag. And if only the world leaders po, the professing Christian world leaders, makita ito, mabubura sa isipan nila yung gera na yan. Kasi po, naka-mindset po yung gera na yan, lalo na sa Middle East, with the establishment po ng 1948 Israel na yan, ang gain po ay palayasin lahat ng mga Palestinians dyan at talagang gera yan. With the thinking ng futurist nga na gera talaga yan, with the coming of the Lord, na papatayin lahat ng kalaban ng Israel, yung po ay political statement at political ideology na naisaksak sa isip ng maraming Christians. And sadly po, yung mga majority of the Christians are supporting that. Why? Because nga ng wrong understanding ng Book of Revelation. Last time po, for a review lang, we have connected po ang Olivet Discourse, yung Matthew 21 hanggang Matthew 25,
all the pronouncement po ng Panginoon dyan on His way to Jerusalem, yun po yung background that stands behind the book of Revelation. Sa Matthew 21, nakita natin the fulfillment of Zechariah 9, the coming of the King, the coming of judgment. Kaya lang before the judgment, merong speaking of peace, yun po yung time ng Messianic ministry, wherein ang message sa Israel is repent, surrender to God, go back to God before the coming judgment. And on that note po, makita natin, nagpunta sa temple ang Panginoon sa Matthew 21 at pinakita niya yung status ng temple, which is not anymore the temple of His Father, ang sabi niya, but ye have made it a den of thieves, ang sabi niya, referring to the religious hierarchy that was then ruling during the first century sa temple of God. And after that, when he was walking, ang sabi, nakita niya yung fig tree. At ang fig tree ay isinumpa niya. And in the Bible po, makita natin, ang fig tree po ay symbol ng nation Israel. When he was seeking for a fruit, wala siyang makitang bunga ng fig tree, and that is a reference po sa apostate nation, there he pronounced a curse, right? It's already an announcement of what's going to happen to the temple and to the nation itself. And on his way, nagsalita po siya about a parable of the vineyard. The vineyard speaks of the trust na binigay ng householder sa husbandmen that refers to the Israelites. And while he was seeking fruit, pinadala yung servant of the prophets. Anong ginawa? Pinatay nila. And eventually, pinadala yung kanyang anak. Pinatay din nila. And on that note, dun po niya in-announce yung is the stone. Where in fact po makita natin when you reach the point of understanding yung the prophecy about the stone, it refers po sa prophecy ni Daniel yan, Daniel chapter 2, while they were in captivity by 600 BC, nagbigay na po ng prophecy si Daniel about the event, the historical event na mangyayari with the four great Gentile empires na nag-rule sa buong mundo. You have Babylon, Medo-Persia, Greek Empire, and the Roman Empire at the time. And on that prophecy po, maliwanag ang sinabi doon na pagdating ng stone in the time of the feet, under the iron, the Roman Empire, and the apostate nation Israel, all those things po are referring to that first century period wherein nandoon po yung events ng lahat ng yon. So, from there makita natin na ang makita natin sa prophecy of the parable of the vineyard was the destruction of the nation and those people who killed the prophets, who killed the saints, and who killed the Lord Jesus Christ. And understandably, yung high priest, all the religious hierarchies doon sa chapter 21 na yon, they clearly understood it was referring to them, to their generation. So, yun po yung context ng lahat ng yon. At pag binasa niyo Matthew 22, the invitations to the marriage of the bride and the groom, referring to the second coming. Matthew 24, yung destruction of the temple and the tribulation period and the coming of the Son of Man for judgment. And Matthew 25, it speaks of the great white throne judgment. All those things po, yun po yung background ng book of Revelation. That is why, very clearly po mga friends, last time pinakita ko sa inyo, yung kailan ba isulat ang book of Revelation? This is a great ongoing debate until today. Merong dalawang view. One is of the futurist view. Ang sabi, ang Revelation daw ay naisulat around 90 to 96 AD during the time ni Emperor Domitian. But then again, wala silang scriptural evidence. Ang pinagbabatayan lang nila is the statement of Irenaeus na nagsabi na yung writing nga ay nangyari in 1996 AD. Kaya lang, ang problem doon, si Irenaeus po hindi siya consistent. Hindi siya reliable historian sapagkat doon lang sa age ni Jesus Christ nagkamali na siya. Sabi niya, namatay daw si Jesus Christ ng 50 years old. Red flag po yon. Ang ministry daw ng Messianic ministry is 15 years. Again, red flag po yon. So, mali na po lahat yon. And kung ang basis mo lang naman ay statement coming from a known so-called church fathers, may tulog ka dyan because it's not infallible, hindi siya free from error, at hindi siya inspired. Wherein,
pinakita natin mula sa scriptures, meron po tayong internal evidence. Ang internal evidence ay yung mismo nagmumula sa loob ng Bible at exactly madidetermine mo kung kailan na isulat ang Book of Revelation. In the futurist side po, ang Book of Revelation was written before 70 AD because it marks the destruction of the first century Jerusalem. Ano yung facts natin? Nakita natin sa Revelation 11:1 and 2. It talks about the destruction of the temple which was then standing. Nung sinusulat po yun, nakatayo pa yung temple doon sa Jerusalem. And also na-trace natin during the time of writing, nangyari yun during the time of Emperor Nero, the sixth emperor, and si Nero po ay nag-reign from 54 to 68 AD. So meaning, very clear po yan, the Book of Revelation was written before 70 AD. And that accounts po, alam niyo mga friends, with all the scriptures makita nyo, yung understanding na ang Revelation po was written before 70 AD, it is consistent with all the scriptures na makita natin na ang last days po ay yung sa coming ni Jesus Christ, the arrival of the Messiah, those were the last days. The end of the covenant age is within that period, right? Ang lahat ng makita nating events sa Revelation po was given and pronounced by the Lord na ito ay reference sa kausap niya. Alam po niyo when you observe po again, common sense naman po yan eh. At saka, pag nagbabasa ka, always observe sino yung audience. At nakita natin ng audience ay yung mga first century believers. And again, ano po ito? Again, common sense. When you read something, you always observe grammar. Reading po requires a bit of understanding the grammar. The first person speaker, and the second person audience, maliwanag po yan. Pag atin po sinunod yung simple rule na yan, makita natin, pag nakita natin ang kausap ng Panginoon and all the prophets in the BC period, babalik ka po dyan sa historical background. You cannot ignore, you cannot put aside that portion of study to understand really what is the original message of God sa kanyang scriptures. Kaya po maraming nagkakamali dyan mga friends, and error can give you costly damage po. Kaya majority of the professing Christians talaga pong nadeceive sila since 1800s. Now, going back po, tinan nyo po yung Revelation 17:1. The subject of the judgment in the book of Revelation is this po, tinan nyo. This is very, very clear. No one can refute these facts po. Scriptural. Kanino ba naka-address yung lahat ng judgment dyan sa Book of Revelation? Revelation 17:1 po, tinan nyo. Anong sabi ng 1? Very clear. The judgment is the judgment of the great war. Pag sinabing war, that speaks of prostitutes, right? And this prostitute po was identified and accused as what? Tingnan niyo po yung verse 2. 17:2. Again, my friends, kaya po hindi maintindihan ng maraming revelation as I was then way back because you are trying to read this in a literal sense. No way. Doon pa lang sa unang chapter and verse sinabi na it's full of signs and symbols. Yung 17:2, if you will analyze, again, you need to analyze, sino ang sinasabi nag-commit ng fornication? The great whore, yung woman. Going to the background in the whole of the history of the Bible, sino ba dyan ang hindi fornicator? Sino ba dyan ang hindi idolatrous? Isa lang, supposed to be, the nation Israel. And the nation Israel po was established with a husband and wife relationship, right? Supposed to be, this nation should be faithful to only to one husband, and that's God.
when they start to entertain and be influenced by the pagan nations to worship other idols, that's the time they committed fornication. That's the time they were classified as whore or prostitute. Yun po yung spiritual value ng ating binabasa. The wine speaks of the wrong doctrine, the idolatrous belief na sinasabi na in-entertain nila. Supposed to be, this nation po ang instrument of God to reach these nations to forsake their idols. Because there is only one God, the one true God of Israel. But this nation po committed fornication. They became adulterer. Di ba? The first part is yung 10 tribes. The first 10 tribes who committed adultery, what happened? They were taken out of the house of God. They were divorced. And the second one is the 2 tribes remaining do sa Jerusalem, which is Judah and Benjamin, because they also committed the fornicating charges sa kanila. So they were taken out, thus they became captive, sila'y dinala sa Babylon. And all these things po, during the time of Daniel's prophecy, he was prophesying of this event. Now, pagdating po sa understanding, when you study Daniel, you have to study the book of Revelation because they are connected with each other. In Daniel, God told Daniel to shut up, to seal up the words. It cannot be interpreted. But when the time came, in Revelation 1:1, it says, this is now the revelation of Jesus Christ given to John. So, perfect po yan. Kaya nga po yung the stone na very particular natin, it was only Daniel who prophesied of the stone, and the stone po, the prophecy of that is in connection with the destruction of the 4 great Gentile empires na binigyan ng Diyos ng time to have an interim rule because supposed to be ang nag-rule ang Israel eh. But because of their idolatry, what happened? The kingdom was taken from them, and God used these 4 empires to still rule the world until the coming of the stone. The coming of the stone destroyed the Gentile empires because he's now bringing his rule in his kingdom, the heavenly kingdom of God. So at this point, this woman who is the fornicator will meet his judgment. And this judgment po, my friends, you have to understand, is under again sa condition po ng Old Covenant. We are not a party to this covenant, my friends, because we don't have any part sa condition ng Diyos and this nation. Way back sa Exodus 19 hanggang sa Deuteronomy, they were given 2 parts of conditional contract for them to possess the land. If they will obey, they will be blessed. But if they will disobey, they will worship idols. What happened? All the blessings po will be forfeited. Mawawala lahat yun. And here comes the curses, the judgment. So the final judgment comes when the Lord Jesus Christ comes to effect all the judgment of the old covenant and to end it and bring in the new covenant. Yan po yung background dyan, mga friends. That's why yung Revelation po is specific. Lahat na nakasulat dyan is judgment to this great war and fornicating nation Israel. Tingnan nyo po. Dito po sa Revelation 17 verse 3 po, tingnan nyo. 17:4. In Revelation 17:4, why we are very sure na ito po ay yung apostate nation Israel during the first century. Doon po tayo sa verse 3 pala, verse 3. 17:3. Alam po nyo, kung alam nyo yung background ng lahat na ito, hindi mo mahirap maintindihan ito eh. Simply believe what is written. Anong sabi ng 3? Again, every passage of the book po is talagang very rich. This passage po talks about a woman sit upon a scarlet-colored beast. Is that a literal understanding dapat? No. Pag sinabing woman that sit on a scarlet-colored beast, again, sa ating terminology, madali na mamaintindihan yan, di ba? Ibig sabihin, yung woman nakikisakay doon sa power ng beast. At talagang may power dyan yung beast. And that beast is the Roman Empire. Yung woman dyan is the apostate Israel. At pinakita ko last time yan. During the time of the interrogation ni Pilate, ang nagpapako itong apostate Israel
ang nagrender ng judgment ay itong Roman Empire through Pilate. Ang ipinakot, pinatay sino? Si Jesus Christ, which is the stone. Alright? Pinakita ko rin last time. In Revelation 30, there are two beasts. Tingnan niyo po, Revelation 13:1. Ang Antichrist po is not only reference sa isang beast. Dalawa po ang makita natin. Revelation 13:1. 13 verse 1. Again, when you read that po, you should have at least a working knowledge po ng Genesis creation account. In the Genesis creation account, makita nyo po, pag sinabing beast, it speak of Gentiles. Right? Animals, fishes, fowls of the air, creeping creatures, they were all Gentiles. And the man, makita natin sa Genesis, it speaks of Adam as the representation of the nation Israel. As well as yung pong sinabing sea, contrasted po yun sa land. Ang sea po na makita natin sa Old Testament, beginning from Genesis, talks about the Gentiles. Yung land po is a reference to the nation Israel. So therefore, when you read the Bible, when you see seas and seas, these are waters that surrounds the land. It speaks of the Gentiles that surrounds that nation Israel. Yan po ang interpretation dyan ng scriptures. And here, makita natin, yung beast na ito ay galing saan? A beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns. This is very important kasi pag tingnan mo yung Daniel, the same symbolism and description makita nyo, the fourth beast, which is the fourth empire, the fourth kingdom, which is Rome. Alright. So, this is yung main beast. Ito po yun, yung beast na sinasakyan ng woman. But there is another one, yung verse 11. Verse 11. Yeah. This beast naman is coming out of the earth. The earth po dyan is not the planet. Again, you go back to Genesis, ang description po, interpretation ng earth is dry land or land itself. At contrasted sa waters or sea. So, the earth is the land. Ang reference po dyan is sa Jerusalem. This is another beast in the sense that though they were Israelites, but they were apostate. They are then treated as a Gentile. Kaya nga ang Jerusalem po, Israel, tinawag na Egypt, Sodom, at Babylon because of the status or condition ng mga taong naroroon at that period of time that they became the enemies of the Lord Jesus Christ. So there are two, di ba? Kaya nakita natin sa Revelation 17, nakaupo talaga yung woman doon sa beast. Ibig sabihin, yung power nga niya ay, di ba nakita natin ang prophecy ng feet and ng stone in the time of the feet, at he will destroy yung iron at yung clay. The iron speaks of Rome. Yung clay speaks of this apostate Israel. Consistent po yun mga friends sa ating makikitang parallelism ng mga passages na ito. If you cannot understand that, if you cannot take that, you will never understand this book. That's why maraming nag-speculate, maraming nag-assume, maraming nanghuhula. Kaya what happened? Since 500 AD po, marami nang nagsasabi ng mga dadating na yung Panginoon, dadating Antichrist. Come on people, 2026 na po tayo next week. It's about time for the believers to open your mind, get out of the religious mindset today because we are now in different times. Huwag tayong maging faithful sa ating leader, maging faithful sa pangalan ng grupo o relihiyon. Be faithful in understanding po yung scriptures. When God would like to open these things to you, it's a blessing po sa lahat. Because this will really affect your very lives, even the young people po today. And I'm sure there are young people today na someday, sila po yung hahawak ng truth na ito in the coming days. At sila yung maglalayo sa inyo sa deception ng maraming so-called doomsday
preachers of the word na hindi talaga naintindihan po yung Biblia, mga friends. And the problem po, if you will remain in the mindset of these leaders, kasama ka nila. Pare-pareho na lang kayo, mantakin mo naman na hanggang ngayon nasa impyerno pa isip ng iba. Hanggang ngayon nasa lake of fire pa sila. Hanggang antikristo pang iniisip nyo at demonyo at satanas. Anong klaseng isip po meron yan? Where in fact, ang Bible po sinasabi, God's work is the renewing of the mind. Taking out all those negative thoughts that comes from the book. At to have that, you have to understand that these things were already historical event in the past, right? As we can see. Now, mga friends, I would like to see po yung ating mga overview nito. Yun pong judgment nakita natin. Most of the people po are so given sa judgment ng Revelation 20, which is the Great White Throne Judgment. Ako'y natatawa po sa aking mga naririnig at nababasa kasi po, galing po ako doon eh. Naintindihan ko po yan, but blessing po sa Panginoon because hindi po tayo nag-stay sa isang belief. We continue to pray and seek God's revelation na ipakita, ang dami-daming reliyon, ano ba yung totoo sa tinuturo nila. And I found out po, halos pare-pareho sila. The only thing that will differentiate po at magbibigay na ibang direction ang iyong pananampalataya is when you see the blessing po, the great grace of the Lord Jesus Christ do sa cross. Tingnan niyo po yung Romans 8:3. And I will show you something. Why it's very wrong to understand yung Revelation 20 na Great White Throne Judgment. Tingnan niyo po. Romans 8:3. In this one verse alone, makita nyo ang sabi ng Romans 8:3. No po, Romans. Bilis ha? 11 pa lang. Sige. Romans 8:3, pakibasa, Brad. Now notice mga friends, sa aking mga nakakausap, ibang Amerikano pa, litong-lito sila doon sa singular sin. Diba? Ang sabi ng verse, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh and for sin singular. And then, condemned, past tense. Pag sinabing condemned, judge. Tapos na yung judgment. Anong ginudge? Sin in the flesh. Majority po ng mga teachers talks of sin as yung pong verb. Basic po sa atin ngayon yan eh. Kaya pag ang isip mo yung verb, you think na nababawasan mo yung kasalanan mo, di ba? In that sense. Pero again, my friends, kaya ang iba, ang tingin nila, they are much better than other people kasi sabi nila, naging religious sila, nabawasan ng kasalanan yung ginagawa. Pero ang sabi ng verse po ay singular sin. So in that understanding po mga friends, sa ating study, that sin is talking about what? The flesh, the sin in the flesh. Alright? And with that, makita nyo po, anong effect ng sin na yan sa ating buhay? Ito po, tiniyo, Romans 8:7. Sa verse 7, baba ng konti. Romans 7:8 siguro. 7:8. Romans chapter 7, verse 8. Yan. 7:8. Look at the last phrase. For without the law, sin was dead. Now, very clear po, yung life ng sin ay sa law. But kung wala ang law, yung sin ay patay ang sabi niya. Alright? So again, every man po, ang nasa isip ng bawat tao yung law. Kaya, anong epekton? 1 Corinthians 15:55.
1 Corinthians 15:55 po, tinan nyo. Or 56. 56. First Corinthians 15:56. Pansinin niyo po yung sin, it's all given po in a singular form. Ano sabi? The sting of death is sin. Yung poison, yung kamandag ng sin ay kamatayan, ang sabi niya. Kaya lang, and the strength of sin is the law. Ang buhay ng sin ay yung law. Question. Ang Romans 8:3, balikan niyo Romans 8:3. Romans chapter 8 verse 3. In the mind of the humans po, mahirap maintindihan yan. But if we will believe this, we will be liberated. Ano sabi niya ulit? Pakibasa. Now notice po, analyze nyo, the law could not do ang hindi kaya magawa ng law. Why? In that it was weak through the flesh. The law and the flesh cannot go together. Palaging nag-aaway yan. The flesh cannot obey the law because the law is the spirit. Kaya ang sabi niya, the ultimate remedy is God sending His Son in the likeness of sinful flesh. Hindi kay Kristo yan. Kaninong sinful flesh yan? Sa tao. That's the love of God. Ano sabi niya? And for sin, kaya sa pinako sa cross, condemned sin in the flesh. Question. Kailan kinatulan yung sin sa flesh? Nung siya ay isinugo dun sa kanyang pagkapako sa krus, correct? So therefore, tinapos yung issue ng sin dun sa cross. Kaya ang sabi sa Hebrews 9:26 po, Hebrews 9:26. Ayan. 9:26. Kaya po, pag naintindihan po natin ito mga friends, malinis talaga ang isip mo. You have a renewed mind. Ano sabi ng 9:26? That's the ultimate. He came, sabi niya, where, when, but now. Hindi now natin yan, ha? Now noong writer. At sabi niya, but now, once in the what? They were already in the end of the world. And Christ appeared to what? To put away sin by the sacrifice of Himself. That's why, if you're going to believe what is written, very clear sinabi niya, yung issue ng sin ay natapos na sa cross. And the full belief and trust with the Lord Jesus Christ is that we trust Him na ginanap niya lahat yon completely. Walang natira kahit isa. 100% nangyari yon noong 30 AD. Eto pa, anong sabi ng 28? Baba ng konti. Kaya ang sabi sa 28, kung tinapos talaga, eto sabi niya, yes, He appeared the second time, and when He appeared, sabi, without sin unto salvation. Again, kailan yung second time? Pinakita ko last time yan, di ba? Nung siya pinako sa cross, tapos nag-resurrect, nakita si ni Mary, ni Martha, hawakan sa ni Mary, sabi niya, noli me tangere, touch me not. Bakit? I will ascend to the Father, di ba? But I will go down again, do sa Jerusalem. Umakyat siya, and the second time He appeared, wala ng sin. Tapos na yung sin do sa cross of Calvary. So therefore, my friends, ang issue ng sin at ng flesh is a reference po sa human flesh ng whole creation ng tao. Kaya tinatawag ko po yung universal judgment na nangyari do sa cross of Calvary.
Pero merong judgment na sinasabi yung Revelation 20. Tinan nyo po. Revelation chapter 20. And this judgment po, mapapansin nyo, is judgment, diniscuss ko po to last time, this is in reference po ito sa resurrection of the nation Israel, the formation of the nation, kaya lang giving of light is the coming of Jesus Christ, di po ba? Kaya ang reference doon sa resurrection na yun, just and unjust, those who are in the dust, ang sabi, etc. Pero dito lang po tayo, that's another topic po eh. Sa Revelation 20, tinan nyo po yung verse 11. 11. Again, this great white throne, tapos pinicture yan na wala na yung heaven and earth, wala na. Again, makita po natin yung heaven and earth yan, hindi po yung planetary. Makita natin mamaya. Anong nakita? Verse 12. Next verse. Again, very obvious po yung 12. If you know your Bible, if you know the history and the background, sino ba among the people of the book ang identify sa book at books? Kasama ba tayo doon? When you talk of books, it talks about what? The writing of the what? The covenant. The writing of the book of the law. At sa pagbubukas sa mga book na yan, diyan po pinakita yung lahat ng kanilang violate na commandment of God. Thus, ang sabi, kaya ang sabi doon, no, in last part, those things which are written in the book according to their works. Ang Gentiles po, we were not judged according to books. We were judged according to what? Conscience. Tingnan niyo po, babalik tayo mamaya. Romans 2 verse 14. Ang judgment po ng Gentiles is not concerning the things written in the books, but saan? 2.14 po, tinan niyo. Romans 2.14. Ito. This law po pertains to the tinatawag na moral law. Do not kill, thou shalt not covet, thou shalt not steal. Lahat po ng tao meron yan. Alright? 15. Ito. As a Gentile, we are not part of any books of covenants. The laws of God were written in the conscience of every Gentile. Thus, yung judgment sa cross, kaya ang sabi sa 16, no? Next verse. That's our judgment, which is the death, burial, resurrection of Christ, believe it or not. And that answers the conscience ng mga Gentiles. Pero yung Revelation 20, balik po tayo, it's a different setup. Revelation 20, ayun, nakita na it's 12, according to their works, the books, according to their works. Then, tinan nyo yung 14. Next verse. Revelation 20, verse 14. And again, yung wrong reading at wrong understanding ng death and hell ng mga friends natin na futurist, sinasabi yung daw hell, yung daw yung place, yung daw mga nasa impyerno, itatapon daw uli sa lake of fire. Eh yung death, hindi nila masagot yung death. Kasi ang tingin place yan, hindi po place yan. Ano bang tinatapos sa lake of fire? Place ba o tao? O, tingnan nyo, 21.8. 21.8. Ayan o. Kasi po, ano yun? Speculation yun. Kasi nga yung wrong reading at understanding ng thinking, kaya mali na rin ang conclusion. Ano sabi ng 8? Sino bang nasa lake of fire?
Imagine all liars, sasabi niya. Eh kung sa flesh ka lang titing, sino bang hindi nagsinungaling sa atin one time of their lives? Di lahat tayo dyan pala. Pero hindi. Ang tinutukoy dyan yung hell and death is what? Tingnan niyo, Isaiah 28 verse 15. Dapat po, yung scriptures ang magsasabi kasi ito po pinagbabatayan ng ano, ng mga nagbabasa during the time. 28 verse 15. Ayan po, tingnan niyo. Sino ba identified sa hell and death? Isaiah 28 verse 15. Because she has said, "Happy are as the old growing scourge of Aslan, which shall not come to us, for we have made life our refuge under falsehood have we hid ourselves." These are the apostate Israel claiming that hindi sila nagkamali, claiming that there is no judgment coming from them ng hell and death na sinasabi. Kaya sabi 16, no? Next verse. Therefore thus saith the Lord God, behold, I lay in Zion for a foundation, a stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. He that believeth shall not be moved. Eh dumating stone, which is the Lord Jesus Christ. You see the stone? What happened? Ang sabi po sa 18, so 18 na tayo, verse 18. What will happen to these people na nag-claim na walang power in hell and death sa kanila? Yes, that's a judgment on them. Kaya balikan niyo Revelation 20. Revelation 20, balikan natin. And you will see and understand ang interpretation ng 14 is, this is not a place, these are the apostate Jewish people during the first century. These are the people who reject, killed the Lord Jesus Christ and the prophets, ang sabi sa 14. No? Yes. Then verse 15. Yeah. Ito yung, again, the book, makita natin, context by context, with all the language na nababasa natin, yung promise coming ni Jesus Christ ay according, the judgment, tinan niyo ulit 13, verse 13. Yung context ng judgment niyan is what? This judgment is judgment according to their works. Ngayon, sino ang sinabi ng Panginoon at kailan mangyayari yung judgment and according to their works? Matthew 16 po, tinan nyo. Matthew 16, verse 27. Matthew 16, verse 27. Look at this. Matthew 16:27. Ayan. For the Son of Man shall come in the glory of his Father and of his angels, and then he shall reward every man according to his works. Look at this. Alam nyo, very, very rich po ang every passage na ito. The Son of Man shall come in the glory of the Father with his angels. Right at this statement, describe ni Jesus Christ the manner of his coming. Who can describe yung coming of the Father sa glory with His angels? How will you describe that? No one among us. Ang makaka-describe niya, yung kausap niya, which are the Jewish people. And that's their history way back sa Exodus 19, wherein binigyan sila ng covenant ng Diyos, nagpakita ang Diyos sa kanila by giving them the covenant. Anong nakita nila? Clouds. There is, inside the cloud, God is speaking. Prominent po yan yung cloud sa public appearing niya na yan. Yan ang sinasabing coming in the glory of His Father. And when He comes, ano sabi? Then He shall what? Reward every man according to his works. Again, sa atin ba pinramis yan? No. Kanino? 28. Kanino pinangako yan? Very clear po yung mga friends. Yung you, no one in his right state of mind na isasali mo yung sarili mo doon sa you sa text. Wala ka doon sa harap ni Jesus Christ. At ang sinabi niya,
there be some standing here, not there. Yung here po sa harap niya na nakatayo doon, which shall not taste of death till they see the Son of Man coming in His kingdom. Yung nasa harap niya, ina-address niya both believing Jews tsaka unbelieving Jews, those Jews who crucified Him. At pinangako niya na merong buhay sa kanila, makikita yung pagdating niya. Do you have to question that or you only have to believe that? Believe it. Kasi yun din sinasabi sa Revelation, tinin yung 1:7. Revelation 1:7. Consistent po mga friends at very strong po yan na position na yung Revelation po was an event na sinamarize from the time of the Messianic ministry until 70 AD. Ano sabi ng 1:7? Sino makakakita sa pagdating niya? Yes, kasama yung and they also which pierced Him, yung mga nagpako sa Kanya, na nung sinabi ng Panginoon, kaharap din sila na makikita nila yung fulfillment ng pagdating ng promise coming, and every promise of the Lord coming po, address sa kanila, and it was all well attended po ng description ng clouds. Yun po yung coming in the glory of His Father. So that's one. Number 6, last po tayo. I'm giving you the overview po ng Revelation na from the time of writing, yung kanyang time of fulfillment, nandiyan lahat yan, very, very near, very short, sabi niya, at hand, etc. Yung identity ng Great War, na kung saan ang subject ng judgment, yung Mystery Babylon, which is the apostate nation Israel. Yung Antichrist, yung identity ng Antichrist, pinakita ko last time yan. At itong number 7, itong number 6, yung judgment po. Yung Revelation 20 po, it doesn't concern any of us today. Yan po ay covenantal judgment ng Diyos sa nation Israel. And that event po was happened during the 70 AD siege of Jerusalem. Kasi sila po yung subject. Yung lahat po ng tao na judge na nung 30 AD, it's either you believe Christ, receive eternal life, it's either you reject the gospel, you want to receive life. I believe po, ito po mga friends, ang kaligtasan po, those people who appreciated the goodness of God in their lives, hahanapin nila yung Diyos. Kasi ang salvation po offer lang eternal life eh. Eternal life with whom? With God. But those people na hindi po nila na-appreciate yung goodness ng Diyos, hindi nila gugusing makasama ang Diyos. Ano pakialam nila? Nabuhay na lang silang parang hayop, di ba? But those people who have experienced a lot, who have seen the hand of God, nakita nilang ginagawa ng Diyos sa buhay nila, they want to know more of this God. Therefore, they are the ones who want to be with God throughout eternity. And these people are the people who will seek God. Yan po sinasabi sa Acts 17. Therefore, the judgment was set on 30 AD when Christ was crucified, buried at the cross, and rose again on the third day. If you are a believer, you are already resurrected. And you are now with Christ today. You just don't know. Pero that's why we have to study, you have to learn, you have to learn Christ. Kasi pag hindi, some of you are still waiting. Some of you are still looking for napakalayong third heaven. Hindi po ganun ngayon mga friends. The heaven, the temple of God, God is dwelling among us today in the spiritual realm. Hindi po malayo yung mga friends. It's around the corner, sabi nga. So, lastly po, tinan nyo. And this is the problem po ng assumption. Tungkol sa new heaven and new earth po, tinan nyo. Ang Bible po natin, tinan nyo, Genesis 1:1. The first book and the first chapter of the Bible speaks of this. Tinan nyo po. Genesis 1:1. Yes. In the beginning, God created heaven and earth. Majority thinking, ang iniisip dyan na God, yung science, yung physical creation. But wait, walang nagsabing ganun sa Bible. Mamaya, papakita ko sa inyo kung ano heaven and earth na tinutukoy na mula kay Moses. Ganon din po yung yung last chapter, Revelation 21, verse 1. Ang pinag-uusapan din yung heaven and earth, tinan nyo.
Revelation 21:1. Di ba, this is very interesting to study more? Kasi yan na naman ang Bible, ano sabi? Again, ang pinag-uusapan dito, natapos na yung old heaven and earth, pumasok yung new heaven, di ba? Yung old wala na, ang sabi niya. And there was no more sea. Ngayon, let us hear from the writer of the scriptures, ano ba yung heaven and earth na sinasabi niya doon sa Genesis 1:1? Sinong sumulat ng Genesis? Si Moses. O, tinan yung Deuteronomy 32 verse 1. Sulat ni Moses ito. Deuteronomy 32 verse 1. Kaya po, pag naintindihan ito mga friends, ang sarap pong aralin ng Bible kasi maintindihan mo na ngayon very clear. At lahat po ng critics, ng mga, let's say itong mga atheists, sinasabing error daw, masosopla po. Ano sabi ng 1? Yeah. Alam po nyo, if you know the background of Deuteronomy, it was given po, before they enter po yung promised land, inulit po yung covenant at yung po laman ng Deuteronomy, specific, pag binasa nyo mula 28 hanggang 32, ang kinakausap po sila. After giving po yung specific condition ng 28 hanggang 31, tapos 32:1, meron siyang kinausap na sinabihan na ano, give ear, heavens and earth, I will speak and hear. Ang sabi, O earth, sino yung heaven and earth na tinutukoy? Yung mga planetary heaven and earth? Tinan yung 45. Baba ng konti sa verse 45. Sino ang tinawag niyang heavens and earth? 45. Israel po ang tinawag niyang heaven and earth. Alright? Now, hindi lang siya. Ganon din si Isaiah. Tinan niyo po yung Isaiah chapter 1, verse 1 and 2. Yung Isaiah po, yan po yung tinatag na miniature Bible within the Bible itself. Why? Kasi po, pareho yan na 66 chapters. Correspond to 66 books. Pareho din siya na yung first chapter and verse, ang pinag-uusapan, ito. Ito niyo. Verse 2. Hear, O heavens, and give ear, O earth, for the Lord has spoken. I have flourished and brought up children, and they have rebelled against me. Yes, kinakausap din heaven and earth. Pag binasa mo, ang kausap dyan, yung Israel. And sa last chapter ng Isaiah, pareho ng Revelation, yan din ang pinag-uusapan. Isaiah 66 verse 22. Isaiah 66 verse 22. Kaya pag binasa niyo po yung Bible, tandaan natin, the primary audience is the nation Israel, ang kausap dyan. With regard to everything, prophecy and history and fulfillment, sa kanila po yan. Isaiah 66 verse 22. Kaya it corresponds po yung buong chapter na yan sa Bible eh. Ayan. O, di ba pareho? Tanungin natin sa Isaiah. Sino at kailan tinawag na heavens and earth ang nation Israel? Tingnan niyo po. Isaiah 51 verse 15 and 16. Isaiah 51 verse 15 and 16. Kaya po yung Genesis, percentage-wise, mas malaking portion ng pinapakita ng Diyos John with regard sa prophecy and history of the nation Israel from the beginning to its end and coming of the new. Pag naintindihan po natin yan, hindi na mahirap makita ang katotohanan po. Isaiah 51, yan. 51 verse 15. 51:15. Ano sabi ng verse 15? Yan, basa.
Again, pag binasa mo yan, if you're familiar, that talks about what? The coming out of Israel from Egypt when they crossed the Red Sea. Tama? So, 16, next verse, what happened? Yan. Yes. When they came out of the sea and God gave them covenant, tinawag silang ano? Heavens and earth, binigay sa kanila yung kanyang salita. Thus, ang sabi, Zion, thou art my people. So both po, Isaiah and Moses both identified the heavens and earth as the nation Israel. That is why, makita natin, ang sabi ng Bible po, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Anong heaven and earth na tinutukoy? Not the planetary world, but the nation, the old covenant nation. Ano pa sabi niya? One jot or one tittle, tinin niyo, Matthew 5:18. Sige, para mabasa po. Matthew 5:18. Matthew 5:18. We can go on and on po ito. Alam nyo, it's all over the scriptures po itong ating proof of this view ng lahat ng events sa Revelation was already full. Ano sabi ng 18? Verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Yes. Tingnan niyo po, yung passing ng law at saka yung passing ng heaven and earth sabay. Hindi pwedeng lumipas na yung law tapos meron pang heaven and earth. No. Pareho pong lumipas dyan at the same time. When Christ and the law at the cross, it was rendered as old, decayed, and vanished away, di ba? Question, kailan nag-vanish away yung old covenant? 70 AD because all the elements. Tinig 2 Peter 3:10 and then we'll end po. 2 Peter 3:10. Kaya my friends, this is a great study. Anak ko po, ang dami nating scriptural proof that can never be refuted if you believe the Bible. Sabi ng 3:10, But the day of the Lord will come as a thief in the night, the heavens shall pass away with great noise, and the elements shall melt with the fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned. how will you interpret that? The elements shall melt with fervent heat. Ang interpretation mo dapat sa loob ng Bible. And nobody can find ang elements yan ay yung periodic table of elements ng science. Yan ay speculation. Ang elements na tinutukoy are the first principles of the Old Covenant. The rudimentary laws. The elements na tinutukoy po yung laws. Ano yung first principle? The temple. The foundation of the covenant, the temple. Bakit? Kasi nandun yung priesthood, nandun ang sacrifices, yung Old Covenant nation, Israel, yung Holy City, Jerusalem, and that nation, lahat po yun ay part ng Old Covenant, yung tinatag na elements. And when they were burned, when they were destroyed, the Old Covenant ceases na wala yung Old Covenant. And in full force is the New Covenant na dala ng ating Panginoon Jesucristo. So my friends, these are the facts of the things na ating nakikita in saying our position that all the revelation po accounts ay fulfilled na. And the kingdom of God is growing and growing as we speak today. So my friends, the central message of this all is the gospel of Christ. That's the tree of life wherein you can enter the kingdom of God. Tandaan po nyo, the Apostle Paul said, flesh and blood cannot enter the kingdom of God. Only by regeneration, only by receiving spiritual life, and that is by receiving the life from the Lord Jesus Christ through His gospel, one can enter the kingdom. So again, thank you so much po. If you have any question po, just type in the question, and we will try to answer them po. So again, thank you so much. Have a blessed holidays, and Happy New Year po sa lahat. Let's close in prayer. And let's pray. Lord, thank you for all the blessings you've given us, all the wonderful knowledge you have bestowed upon us. What our topic for today, revelation. Please bless us, guide us, bless our next topic, Yes. or part 6. Please bless our day and bless our food for the day.
Amen. Thank you po. Thank you sa lahat.